Oy mga ka-musical, musta na? Another day! Setup naman. So may nagdala ng J-Craft, humbucker, reverse headstock. So as per client, yung main issue is napapatiran siya lagi ng string dito sa saddle. So matalas. And natataasan siya sa action. So provided niya yung mga pampalit na parts, yung strings and saddles. So yan, as we proceed, pagpagin muna natin yung mga alikabok. And then tanggalin natin yung tremolo system cavity cover. Tapos dito naman sa next clip, mapapansin nyo na may bangas or dents yung mga frets. And yan yung mga i-address natin. Then sa next clip, i-detach muna natin yung neck sa body para madali yung access. And then tago muna natin yung body para safe and secure. Then check na natin yung neck relief and adjust accordingly. Then ayan, responsive naman yung truss rod nya. So working. Then ayan, fret rocker tool para malaman natin yung extent nung ile-level natin. So in this case, medyo pantay-pantay naman. So may konting-konti na lang tayong ile-level. Tapos tanggalin muna natin yung nut. And then lagyan natin ng protection marks or mask para hindi magagalos yung ibang parts. Tapos ayan, markahan na natin para meron tayong visual guide kapag nagle-level na tayo. So, yan, proceed tayo sa fret leveling. Bumanat na naman si Boy Kaskas. So yan, kapag ka nawala na unti-unti yung marks, most probably level na yan. Pero i-check pa rin natin para mahabol natin kung meron pang uneven frets. And then next process, tanggalin na natin yung mga sugat or galos na naidulot ng pag-fret level. Then may i-share ako sa inyo which regard fret crowning. Imaginein mo nakabike ka tapos dadaan ka sa ganyang klaseng lubak sa tinuturo ng red na arrow. Tagtag, di ba? So ayan yung purpose ng pag-crown ng frets. Dumaan ka man sa lubak, yan yung tinuturo ng arrow, pero smooth yung transition, di ba? So same analogy sa paglipat-lipat ng chords. Hindi masyadong magiging stress yung daliri natin kapag smooth and rounded yung feel ng mga frets. And syempre yung result, articulated yung atake ng nota and marireduce yung fret dragging. So ito na yung crowning process. Ayan, check nyo na lang. And para sa lahat ng makakanood na itong video ko, yan, para magkaroon lang tayo ng better understanding. So, pinapaliwanag ko kanina, di ba? Yan. Parang lubak, again, na dinadaanan mo pero hindi smooth kapag ka hindi naka-crown. Pero kapag ka naka-crown ng maayos, smooth. Yan, back to the ball game na tayo, mga ka-musical. So, crowning ulit. And then, ayan, proceed na tayo sa final phase ng fretworks. So, ayan, nagsimula tayo sa 400 grit na liha, papunta sa 7,000. So, walang shortcut. Pakikita ko sa inyo mamaya yung result niyan. Ayan. So, ito na po mga ka-musical. Shining, shimmering, splendid, di ba? Pero hindi pa yan ang final natin. Ibabuff pa natin yan ng rotary tool. And then, ayan, yung Fret Magic, kami mismo ang gumawa niyan. I-add namin yung link dyan sa Yellow Basket para if ever gusto nyo mag-order, we offer COD nationwide. Tapos ito na, tignan nyo naman, pwedeng manalamin. Shining, shimmering, splendid, di ba? So ayan mga ka-musical, there you go. Ayan yung result after natin magawa lahat ng mga process ng fretworks. Then tanggalin na natin yung mask para mag-proceed na tayo sa next step, which is yung pag-apply ng lemon oil for guitar fretboard. Kami din mismo ang gumawa niyan. So, nasa Yellow Basket din yung link. Mura lang yan, huwag ka na magdalawang isip mag-check out. Then ito, to replace to, hindi ko lang nakuha na ng video kasi na lowbat na ako. Pero na-replace na natin yan. And then yung action niya, 0.50mm para sa first string, and sa 6th string, 1.25mm. So, there you go. Ayan, tapos na lahat ng process. And then, na-restring na natin and all. And na-intonate lahat ng mga pwedeng gawin. Yung client nga pala nag-request na i-drop D yung tuning nito. So, na-adjust na natin yan according dun sa string gauge na 942 and dun sa request niya na drop D. And then, upon claiming, natuwa naman siya. Praise the Lord. Then, quick sound demo lang tayo.
So yun lang mga ka-musical. Kita-kits sa susunod na video.